Mga kababayan, ididibang ko ngayon ang argumento ng mga nagsasabi na sangkot daw si Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon dahil siya daw ang pumirma ng GAA para mabigyan ng budget ang mga kurakot sa gobyerno. Pero tama ba ang ganitong reasoning? Unang-una, ang GAA o General Appropriation Act ay hindi personal na listahan na proyekto ng presidente. Ito ay gawa ng Kongreso, binabalangkas sa Senado at pinipirmahan ng presidente bilang formal na pag-aproba, hindi bilang personal guarantee ng bawat proyekto. Kung gagamitin natin ang lohika na kasalanan ng presidente ang corruption dahil siya ang pumirma sa GAA, ibig sabihin nun, lahat ng korupsyon noong panahon ni Duterte ay kasama din niya dahil siya rin ang pumirma ng GAA noon. Lahat ng proyektong iyon ay na-implement. Hindi pwedeng selective ang standards. Kung mali sa panahon ngayon, dapat mali rin sa panahon nakaraan. Ang tamang pananagutan ay nakabase sa implementers, approving officer, contractor, at mismong ahensyang nagpatupad ng proyekto, hindi sa pirma sa GAA. Kaya dapat consistent ang ating logic. Hindi dahil pumirma ang presidente sa budget law, automatic nakasabot siya sa korupsyon. Mas mahalaga ang ebidensya, investigasyon at accountability sa kahit sinong administrasyon. Kaya mali ang paniniwala ng ilan na kasalanan ni PBBM ang nangyaring korupsyon ngayon. Mag-isip-isip tayo. Siya ang unang presidente na naglabas ng malaking irregularities at nagpabukas ng investigasyon laban sa mga sangkot, kahit sino pa sila. Sa halip na sisihin, mas dapat natin pahalagahan ang transparency at political will na ipinapakita ang tunay na problema sa loob ng gobyerno.